May isa pong kwento tungkol sa isang matandang madre. Nakakausap daw po niya ang Diyos. Kaya naman po napakaraming tao ang bumibisita po sa kumbento para po magpadasal dito sa matandang madre at para po makinig sa mensahe na pinapasabi ng Diyos sa kanila. Pero minsan, merong isang pare na nakarinig tungkol dito sa matandang madre na nakakausap daw niya ang Diyos. Pero itong pare, hindi naniniwala. Nagdududa siya dito sa madre. Kaya, ang ginawa ng pare, para po mapakita niya na nagpapanggap lang, na hindi totoo, na nagkukunwari lang, na scammer, ito pong matandang madre. Pumunta po siya doon sa kumbento at tinanong itong madre. Sabi, "Sister, kung talagang nakakausap mo ang Diyos, tanong mo nga sa Kanya, ano yung kasalanan ko?" Ito pong madre, pumikit ng ilang sandali, pero pagkabukas ng kanyang mata, sinabihan yung pare. Sabi, "Father, sabi po ng Diyos, nakalimutan na daw niya." Sino ang tunay na Diyos na ating sinasamba? Siya po ang Diyos na mapagpatawad at marunong makalimot ng ating mga pagkakasala. Amen? In the book of Jeremiah, chapter 31, verse 34, it says, God said, "I will forgive their wickedness and I will remember their sins no more." Nagpapasalamat po tayo dahil makakalimutin ang Diyos sa ating mga pagkakamali, sa ating mga pagkukulang. Dahil, sabi din po sa Psalm 129, "If you, O Lord, should mark our guilt, who would survive?" Walang mabubuhay kung palaging inaalala ng Diyos ang ating mga nakalipas, pagkakasala at pagkakamali. At magandang paalaala din po yan. Habang inaalala natin ang pagkakamali at nakalipas ng ibang tao, hindi rin tayo magiging masaya at mawawalan tayo ng gana. Nakakawala ng kilig pag hindi mo makalimutan ang pagkakasala ng iyong asawa. Amen? Nawawala ang tiwala dahil hindi mo makalimutan ang pangungupit ng iyong empleyado. Nawawala din po ang malasakit dahil natatandaan mo kung paano ka sigaw-sigawan ng iyong anak. Pero, kung humingi na ng tawad ang nagkasala, di ba dapat bigyan pa natin siya ng isang chance o pagkakataon? This is the good news. We have a God who remembers His love for us. We have a God who forgets our past and our sins. Kahit na hindi pa tayo nga humihingi ng tawad sa Diyos, handang-handa na siya na magpatawad. At hindi nagkukulang, hindi niya binabawasan ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal sa atin. At si Santa Maria Magdalena ay tanda po ng pagmamahal ng Diyos. Siya ay tanda nitong pagmamahal ng Diyos sa atin. Sino po ba si Santa Maria Magdalena? Hindi po siya ang babae na mababa ang lipad. Hindi siya ang babae na tinutukoy sa mabuting balita na nagtitinda ng kanyang katawan.
Kung babasahin niyo po ang Biblia, pinakilala sa atin si Santa Maria Magdalena bilang ang babae na kung saan sinaniban siya ng 7 demonyo, pero ang mga ito ay pinatalsik, pinalabas ng ating Panginoon. But could you imagine being in the place of Saint Mary Magdalene? Ano po kaya yung tingin ng ibang tao sa kanya nung siya po ay sinaniban ng 7 demonyo? Ano kaya yung naging trato ng ibang tao sa kanya nung nahihirapan siya dahil dito sa mga masamang espiritu na pumasok sa kanya? Siguradong iniwasan siya ng ibang tao, pinag-usapan siya, kinakatakutan siya ng iba. At isipin nyo na lang po kung ano ang naramdaman ni Maria Magdalena habang siya'y sinaniban ng 7 demonyo at iniiwasan pa ng ibang tao. Siguradong nalungkot siya, natakot siya, nag-alala siya, at hindi malayo nawalan din siya ng pag-asa. Pero, salamat sa Diyos, dumating si Jesus at nakita si Santa Maria Magdalena dahil pinadama ni Jesus ang Diyos na mapagmahal at maawain. Tingnan nyo nga po, kahit na yung dating sinaniban ng 7 demonyo, si Maria Magdalena, siya pa rin ang pinili ng Diyos ni Jesus para dalhin ang mabuting balita na muli siyang nabuhay sa kanyang mga apostol. Hindi po hinusgahan ng Panginoon si Maria Magdalena at sinabi niya sa kanya sarili, hindi karapat-dapat ang taong ito kasi dati punong-puno siya ng masamang espiritu. Jesus did not think like that. At yan po ang pagmamahal ng Diyos. Na kahit na may masamang nakalipas ang isang tao, binibigyan pa rin niya ng panibagong pagkakataon para maging mabuti at para mabuhay ng banal. As the saying goes, the devil knows your name, but he always calls you by your sins. But God knows our sins, and yet He always calls us by our names. The devil always wants us to be ashamed. Bakit tinatawag ka ng demonyo sa iyong pagkakasala? Kasi para maramdaman mo yung hiya. Dahil pag ikaw ay nahihiya, yan ang magiging sagabal para ikaw ay makagawa ng mabuti at maganda. Kapag nahihiya ka, wala kang magagawang mabuti. Remember, God will never judge us of our past. But God will judge us on how we bounce back, on how we stood up after our mistakes, after our sins. Hindi ka huhusgahan ng Diyos sa iyong pagkakamali. Pero ang titignan ng Diyos, paano ka tumayo mula sa iyong pagkakamali. Alam po ng Diyos na tayo ay mahina, tayo ay marupok, tayo ay nahihirapang magbago. Pero hindi niya tayo huhusgahan sa ating mga pagkakamali. Kung hindi, papalakasin pa niya tayo para tayo ay maging kamukha niya sa pagiging mabuti at banal. So the question is, if God does not judge us by our mistakes and sin, why do you keep on judging other people of their past and their sins?
Remember, if you judge people of their past, by their past, you will be killing their future. Amen? And if you do not forget people's mistakes, you will be unhappy, you will always be angry, and you will always be resentful. Always remember that there is no saint who does not have a past, and there is no sinner who does not have any future. Kung gusto mong mabago ang tao at maging mas banal siya, maging mas mabuti, bigyan mo pa siya ng pagkakataon na iwanan niya ang kanyang nakalipas at bigyan mo siya ng pagkakataon na gumawa na mas magandang kinabukasan. Mas mabuting kinabukasan. Dahil lang Diyos, palagi ka din niya binibigyan ng panibagong pagkakataon ng isang panibagong kinabukasan. When I was a little boy, nung maliit pa lang po ako, active na po akong nagsaserve sa simbahan. At nung minsan, hindi ko makalimutan, inutusan po ako na dalhin ang kalis doon po sa harap ng simbahan para po i-offer nila. And I was so excited, first time ko po makahawak ng kalis. Pagkaliit-liit ko, talagang iniingatan ko na hawakan at hindi mahulog itong kalis. Pero ang aking kinakatakutan, nangyari. Nabitawan ko, nahulog ko itong kalis. At anong nangyari? Ito pong malaking hostya na nandun sa kalis ay nahulog, nagpagulong-gulong sa lupa. Ibig sabihin, nadumihan. Nung nahulog, I was so horrified. Takot na takot po ako. Hiyang-hiya ako. So I was starting to look around. Patingin-tingin ako kung merong bang nakakita sa akin. Salamat sa Diyos, wala naman. Kaya anong ginawa ko? Pinulot ko po ang kalis, lalong-lalo na ang maduming hostya. Pinunasan ko ng konti. Sabi ko, wala pa naman 5 minutes. Siguro naman, wala naman bakterya. Nananalangin ako sa Diyos. At nilagay ko po ulit doon sa kalis. Pero nung habang nagmimisa na, ako po'y nakokonsensya. Dahil hinawakan ito ng pari, pinagdasal, at nung communion na, sinubo niya sa kanyang bibig. Sabi ko, kung magkakasakit ang pari, kasalanan ko. Kaya, habang nagmimisa, hindi ko po makalimutan, pinagpapawisan ako. Pero pagkatapos ng misa, lalo po akong pinagpawisan. Bakit? Tinawag po ako ng pari. At alam ko na. Doon niya sinabi, nakita kita kanina nung nahulog mo ang kalis, nung nahulog mo ang hostya, pagkatapos binalik mo pa. Sa tingin mo, kakainin ko yun? Hindi. Pero huwag kang mag-alala, sabi niya. Dahil nagkamali ka na, sana sa susunod, matuto ka na. Sana butihin mo ang paghawak ng kalis para hindi na maulit na mahulog at hindi na maulit din na madumihan ang hostya. You know what, my dear friends? I was so grateful of that priest because of his understanding, because of his love and forgiveness. Alam niyo po kung pinagalitan ako nung pari noon, baka sa tingin ko, hindi na ako nagpari. One reason why I wanted to become a priest, because I always remember that kind priest who forgave me of my sin, of my mistake. Kaya mga kapatid, sana magdasal tayo na wag nating husgahan ang mga tao sa kanilang nakalipas.
Huwag din sana nating tandaan ang pagkakamali ng ibang tao. Dahil hindi nakakatulong yan sa atin at hindi rin yan nakakatulong sa kanila. Maging kamukha tayo sana ng Diyos sa kanyang pagmamahal. Kung uunawain natin at patatawarin ang pagkakamali ng ibang tao, mas darami pa ang mga taong magiging mas mabuti at magpapakabanal. Remember, it is not judgment that helps create saints, but it is patience, it is understanding, it is forgiveness of people's past and their mistakes. Tanong ko po, kayo, perpekto ba kayo? Di ba hindi? So kung hindi ka perpekto, bakit hinahanapan mong maging perpekto ang iba? Perpekto ba kayo? Wala ba kayong pagkakamali? Siguradong meron. Bakit hindi mo kayang mapatawad at makalimutan ang nakalipas at pagkakamali ng iba? We ask the intercession of Saint Mary Magdalene, first, not to judge people of their past and their mistakes, but just like Christ, to become more understanding, to become more forgiving, and to become more loving. Amen.